Naglakad nga kami ni Kakris ng OEC para sa pagbalik namin sa Saudi. Sarado nga yung POEA sa Maynila. Dahil nga holiday daw kaya dito kami pumunta sa may Calamba, Laguna. Heto nga't napadaan kami sa SM Calamba. May binili kasi kami. Pagkatapos nga salbas nito ay may abangan ng bus papuntang Laguna. Laguna na nga pala to. Ang ibig ko sabihin ay sa Santa Cruz. Hindi humihinto yung mga bus dun sa tapat ng SM Calamba sa entrance niya. Abay dun pala sa dulo yung sakayan kaya naglakad-lakad pa kami. Medyo malayo rin. Pagkadating nga namin sa Santa Cruz, Laguna ay pumunta muna kaming Jollibee. Binilihan lang kasi ni Kakris yung mga anak niya ng pasalubong. Abay kain naman pwede na. Pagdating naman namin sa terminal jeep, eto ang mga sitwasyon. Medyo madilim na nga at maraming nakapila. Nawala na nga kami ng pag-asa kakantay dahil halos 1 oras na kami nag-aantay dito. Buti na lang talaga mayroong kapitbahay si Kakris na dumaan dito. Maghihintay din sana siya ng jeep kasi pauwi na din siya. Kaya ang naging plano ay nakihati nilang kami para makauwi na agad kami. At sa awa ng Diyos nakarating din naman kami agad. Ngayong umaga nga ay naglalakad kami papuntang bayan. Bibili lang naman ng pang-almusal na pandesal. Nadaanan nga namin tong lumang simbahan ng Mahihay. Abay namangha naman talaga ako dahil sa sobrang luma na ay nakatayo pa din. Naalagaan nga siya ng maayos kahit sobrang tagal na. Tignan nyo naman, naalala ko tuloy yung palabas ni Santino. Pagkatapos nga nadaan kami sa palengke at nakabili kami ng pako. Ang ginawa ko nga dito ay salad. Hinimay-himay ko na nga siya kasi madali lang naman siya tanggalin, parang talbos ng kamote lang. Masarap nga ito gawing salad dahil nakatikim ako na ito sa may Ningnangan na restaurant kung alam nyo yun. At ang mahal nga ng isang plato noon 100 pesos. Pagkatapos nga ay natuloy din ang aming plano na pumunta sa may Taytay Falls. Oo, Taytay Falls, hindi Taytay Rizal Taytay. Yung daanan nga dito mula kay Kakris ay parang may zigzag-zigzag din, yung parang sa Quezon, bituka ng manok. Yun yung tawag sa kanya kasi may paahon, tas paliko, tas pababa, tas paliko na naman ulit. Hindi naman masyado nahirapan yung sinakyan namin tricycle kasi nakabarako siya. Noong una nga ay namangha ako sa daanan na to kasi nga paliko-liko. Pero habang tumatagal, nainip na ako kasi napakahaba pala nito, akala ko maiksi lang. At sa mga oras na ito ay naulan-ulan pa kaya di mo maiwasang maboring. Pero ayos lang kasi pawala naman na siya at naitim-itim na lang yung mga ulap. Pagkarating nga namin dito sa isang barangay ay napakaliit lamang ng daanan. At bumungad mula dito sa loob ng tricycle ang napakagandang bundok ng Banahaw. Maganda din naman dito kasi nakikita ko sa mga tao mahilig sila magtanim-tanim. Maganda nga itong Taytay Falls at dinadayo talaga ng mga tao mula pa sa Maynila. Saglit na nga lamang ay narating na din namin yung welcome ng Taytay. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, ang Taytay ay barangay. Kaya ipinangalan na din sa kanilang falls ito. Heto nga't konting akyat na lang ay mararating na namin yung barangay. Pagdating nga dito sa barangay ay nagpalista muna kami. Syempre nagbayad na rin ng entrance fee at environmental fee. Goods na din kasi 4 lang yung siningil sa amin. Kahit 6 kami. Ganun daw pala dito kapag residente ka. Kapag taga-Mahihay ka ay hindi ka nasisingilin. Pagkapasok nga namin at paglakad-lakad ay may mga tindahan naman dito kaya hindi ka maiinip. Madami kang mabibilihan mga pagkain at kung ano-ano mga pasalubong. Dito nga sa pinakaloob nito kung saan makikita ang pinaka-entrance ng Taytay Falls ay maraming sasakyan na nakaparking. Karamihan sa kanila ay mga taga Maynila talaga. At heto na nga't papasok na kami sa may hagdanan ng entrance. Pagpasok nyo nga pala ay huwag nyo kakalimutang basahin ang kanilang babala. Nakalagay lang naman dyan ang bawal ang pagkuha ng kung ano-anong mga halaman. Pagkalagpas nga dito sa may parang waiting shed, akala ko malapit na. Yun pala ay maglalakad ka pa ng napakahabang hallway na ito. Siguro mga 500 meters din yung lalakarin mo. At kapag malapit ka na nga pala sa falls, makikita mo itong parang bahay. Yan po ay CR. At sa haba nga pala ng paglalakad mo ay siguradong maiihi ka. Pagkadating nga namin dito ay naambon-ambon pa. Pero ayos lang, kaya naman. Pero kung pupunta kayo dito ng mga ganitong panahon, magdala kayo ng trapal o kaya tent na masisilungan. Wala kasi talaga ditong masisilungan dahil wala silang mga kubo-kubo na pinaparentahan. Suggestion ko nga sa tourism na Mahihay ay gumawa sila ng ganung mga tent dahil nga dinadagsa talaga yung kanilang falls dito. At syempre dagdag kita na rin sa kanila. Namangha nga ako sa falls na to. Sobrang linaw nga pala ng tubig dito at napakalamig pa. Pwede nga siyang inumin. May nagbabantay nga dito kapag lumalakas yung ulan kasi lumalakas din yung alon ng kanyang fall. Lumalaki yung kanyang tubig dahil may namatay na daw dito. Noon pa daw yun. Kaya ngayon ino-organize nila ng ganito para wala na mapahamak at masayang na buhay. Kasi tignan mo naman napakaganda ng lugar tapos ganun lang yung magiging review ng mga turista. At syempre kung sobrang nalalamigan ka, huwag ka na lang bumabad ng matagal. Dahil paniguradong manginginig ka sa sobrang lamig. Baka makaisa o dalawa ka lang ligo, sobrang nilalamig ka na, katulad ko. Kaya heto nga, tag-video-video na lang ako at picture-picture.
Akala ko kasi tatagal ako sa lamig niya pero hindi pala, talagang malamig sobra. At huwag ka din pala lalangoy dun banda sa may malapit sa falls kasi malalim na. Tignan nyo naman kung gaano karaming tao ang pumupunta rito, maya't maya may papunta. Ikaw na lang talaga yung magsasawa sa sobrang sarap ng tubig at lamig. Sabi nga nila maganda daw dito pumunta ng summer kasi mainit. Malamang summer nga, 'di ba? Ibig ko sabihin yung combination ng init at saka yung lamig ng tubig ay saktong-sakto lamang. Heto nga at dito na lang sila kakris naligo sa may mababaw na parte kasi masyado na maraming tao doon malapit sa falls. Heto nga yung nag-iitsura ko pagtaas ko maligo at nilalamig na ako. Mapapansin niyo naman yan sa camera, tignan niyo yung kamay ko nanginginig kaya nanginginig din yung kuha ko. Dito nga banda malapit sa falls ay meron din silang kanal. Oo, kanal yan na ginawa nila para hindi umapaw yung tubig dito banda sa may falls. Pero malinis pa rin naman yan kasi doon din galing yan sa may falls. Ginawa nila yan para may madaanan lang yung tubig at hindi nga umapaw dito banda sa itaas na pinupwestuhan ng mga tao. Pagkatapos nga namin mag-swimming kinabukasan ay pinuntahan namin itong tulay ng Puente del Capricho. Gusto ko kasi talaga makita yung view nito sa baba at makapagpa-picture. Bukod pa doon, makikita ko rin yung personal yung ilog sa baba. Heto nga't maganda ang agos at maraming bato-bato. Iba talaga sa pakiramdam ang nature trip, and that's all for today's video. Thank you for watching.